want her out of our lives and away from Matt. Pareho para tayo, no? Sobra akong magmahal. Huwag mo ako ikumpara sa'yo. Hindi ako baliw. Nagkaroon naman ng pagkakataon sila Jerry at Gwen na lumabas kung saan nagsorry ang binata dahil yun lang ang nakayanan niya, pero sinabi sa kanya ng dilaga na kailangan nilang matutunan na i-appreciate kahit ang mga maliliit na bagay. Nag-isip si Gwen kung papaano niya matutulungan sila Rose at Sandra na agad namang sinabi ni Jerry na magiging okay at maayos din ang lahat. Sinaad ng dilaga na kalat na sa social media na nagtatago lang si Rose dahil guilty siya na hindi pinapaniwalaan ng mga pulis ang CCTV footage na nakita nila sa hospital na pinapalabas nilang plano lahat yun ni Rose na apektado sila Sandra pati ang daddy niya nang akala ng mga tao ay kapakanan din ni Matt para maitago niya si Rose. Pinaalala naman ni Jerry na ginagawa naman lahat ni Gwen para makatulong na agad namang sinabi ni Gwen na feeling niya ay hindi sapat ang ginagawa niya na nasabi ng daddy niya na may tumutulong kay Renz, sabay sinabi niyang anong klaseng tao ang nasa likod ng pagdurusa ni Rose na wala man lang konsensya. Kakamuyaan ni Gwen si Christina sa sandaling malalaman niya na ang mami pala niya ang mastermind ng lahat. Nagulat naman si Arthur nang biglang pumasok ang mga pulis sa resto ni Rose na may dalang warrant of arrest. Umalma naman sila Luz at Elsie pero wala silang nagawa nang halubugin ng mga pulis ang resto. Lalo'y may dala silang search of warrant. Nanindigan si Elsie na hindi nagtatago ang kaibigan nila dahil kidnap siya ni Renz, sabay sinabi naman ni Luz na may ebidensya sila dahil nakunan sa CCTV ng hospital na umapela pa si Arthur na nasa panganib si Rose. Sinumbat pa ni Elsie na hindi kasi pinakinggan ng mga pulis si Rose na pinagtangkaan siya ni Renz na nagawa pa nilang pakawalan na tuloy ay ang kaibigan nila ang nawawala na. Giniit pa ni Barry na sinasayang lang nila ang oras nila dahil si Renz dapat ang sinusundan at hinahanap nila, pero mas nagalit ang pulis at sinabing huwag silang tuturuan kung papaano nila gagawin ang trabaho nila. Pinuntahan naman ni Sandra si Wanji sa bahay nila, sabay sinabing alam niyang nakauwi na si Renz, sabay nagmakaawang hayaan niyang kausapin niya ang anak niya. Sinabi naman ni Wanji na nagpapahinga na si Renz na sinumbat pa niya sa dalaga na wag na niya silang guguluhin pa, pero lumabas naman ang binata. Giniit ni Sandra na alam niyang alam ni Renz kung asaan ang mami niya, pero todo deny ang binata na wala doon ang mami niya na nagpalusot pang nagtatago siya at nagtataka din siya kung bakit hindi sumama si Sandra kay Rose. Dahil dito ay mas nagalit ang dilaga at sinabing hindi na tumatalab sa kanya ang pangpapaikot ni Renz sa kanila na alam din niyang may cancer pa ang mami niya. Nagkunwari si Renz at sinabing ang akala niya ay gumaling na si Rose. Nagtimpi naman si Sandra dahil alam niyang violente si Renz na mas lalong iinit ang ulo niya kapag inaway niya, kaya mahinahon niyang hinawakan ang braso ng binata, sabay sinabing bumalik yung cancer ng mami niya na alam ni Renz kung anong pwedeng mangyari sa mami niya kung hindi maituloy ang medication niya, sabay sinabing maawa naman siya dahil kung mahal talaga niya ay hindi niya papahirapan ng ganun si Rose. Nanindigan naman si Renz na hindi niya alam kung asaan ito. Lihim na susundan ni Sandra si Renz maging si Vanji. Mas lalo namang matatakot na si Christina dahil unti-unti nang matutuklasan ang kasamaan niya at hindi na siya makakalusot pa.